Roberto Abenir, Baby Ancheta, hindi maubos-ubos yung pangalan nyo dyan Melanio Maghirang, Noli Marquez, sino pa nandiyan sa ilalim? Si Perdi de la Cruz, BMB Pido Dido, shoutout sa iyo boss. Maria G. Santos, Captain Vlog, at si Shiro Kansaki at si Chel. Game na ho mga kababayan. Inahabol ko yung mga pangalan nyo. Ayan, pahabol si Marilyn Giliaco. Ngayon pong umaga, mga bossing, mayroon po tayong 7 topic. Ano po? Umpisahan muna natin. Nako, eto, nakakarma na po yung mga Duterte, mga kababayan. Dati, di ba, anong ginawa nila nung kay Pangulong Bongbong Marcos? Nung bumaha po sa Naga, naghahanap sila. Hinahanap po nila mga kababayan, nasaan na daw po ang flood control ni Pangulong Bongbong Marcos. Mismo po, yung mga nabiktima nung baha na yon, hindi ho umaangal. Kasi naiintindihan ho nila kung ano yung kalagayan nila at kung gaano kadami ang ibinuhos na ulan nung araw na iyon. Yung mga taga-daga, bayan ni Atty. Leni Robredo. Hindi, mayor na pala. Mayor Leni Robredo. Yung mga tao doon naiintindihan. Alam niyo naman po, mga bossing, di ba? Halos karamihan po dyan, kakamping. Di po ba? Na dati, isa sa bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung mga kakamping po, pagka nakikita nila, maayos yung pamumuno, sumasaludo sila. Binatikos ng binatikos ng mga DDS. Sabi, naku Bongbong Marcos, nasaan na ang iyong mga flood control? Bakit ganon? Bumabaha ang Pilipinas. Ano pa lang ho yun kung di ho ako nagkakamali. 1 taon pa lang ho nauupo bilang presidente ng Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, eto, hinahanap ngayon kay Pulong yung 51 bilyon na naging pondo ho, mga kababayan. Bakit? Kasi ang Davao daw hanggang ngayon hindi naman maayos No? Yung ipinain sa atin o yung ginamit sa ating pangbudol na kesyo daw po. Sa Davao, wala kang makikita na salasalabat na mga kuryente. Sa Davao, lahat ng kuryente nasa ilalim. Sa Davao, hindi bumabaha. Sa Davao, ito daw po ay pinaka safe na city sa buong Southeast Asia. Meron bang safe na ganon? Loob ng munisipyo ni Baste, 38 positibo sa pinagbabawal na gamot. Meron po bang ganong safe, mga kababayan? At ito ho, nung mga nakakaaraang araw, tingin ko hanggang ngayon bumabaha ho sa Davao, mga bossing. Nasaan nga naman yung pondo na napakalaki ho, 51 billion. Bakit hanggang ngayon po ang Davao ganun pa din daw po, mga bossing? Walang nangyari. Baha pa din. Hinahagilap ngayon. Sabi ni Boy de la Cruz, 51 billion flood control ni Pulong. Ibinulsa daw. Sabi ni Boy de la Cruz. Tapos sasabihin ninyo na, nako, sabi ng Vice Presidente, isulong natin na si Pulong Duterte maging House Speaker. Baka po beer house speaker. Madam, mukhang mas lagi po si Congressman Pulong Duterte doon po sa loob ng beer house kesa po doon sa loob ng House of Representatives. Sabi nga po, di ba, madaming absent at laging absent daw po. Eto pa, ipapakita din natin ito. Asan ba to? Hinahanap yung flood control ni dating Pangulong Duterte. Tingnan nyo, babalik din sa inyo yung mga kung ano-anong ini-issue nyo. 11,340 flood control ni Rodrigo Duterte. Nasaan nga ba? Bakit konting ulan lang ho sa Davao binabaha na ho? Tapos yung si ate, nagbibideo, may ipinakitang video, nakatagilid na yung posting ganon. Salasalabat po yung mga kuryente. Sabi, naku po, nananawagan po kami. Ito pong poste, tutumba na.
Ito pong poste, tutumba na, tapos salasalabat yung mga kuryente. Akala ko ba, nasa ilalim ng lupa yung mga kuryente ng ano dyan, ng elektrisidad ho. Sabi ni Berlin Dueñas, Beer House Senate President siya. Baka Beer House, Speaker of the Beer House. Oh. Sabi ho dito, mga bossing, 5 years after since President Rodrigo Duterte assumed position, DPWH Undersecretary Villar. Uy, hanggang ngayon po tahimik. Huwag na kayong maingay, baka tulog yun. No? Ingay nyo. Baka natutulog si Villar, mga kababayan. Pag may bumabagsak ko, tahimik. Pero nung ho sila, nandoon sa kanilang mga posisyon, no? Maiingay. Tatak Duterte to. So, build ang gagawin namin. 120 proyekto ang itatayo namin. 12 lang daw po yung nakatayo. 12 yung natapos. Yung isa, bumagsak pa daw ho. Yung tulay. Naging 11 na lang. Di po ba? Tapos ngayon, yung Mount ano ba yon? Yung footbridge na bakal, yung pagkataas-taas, kala mo papunta na ng langit, pinabaklas pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Delikado ho eh. 10 na lang. Di po ba? Mukhang nayabangan tayo. Mount Kamuning, mukhang nayabangan tayo, mga bossing. Ano? Mukhang nayabangan lang tayo nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Basahin ko ito ha. Nandiyan na si Ma'am Aba, huwag kayong maingay, no? Inaantay niyan yung pangalang Jugs de Asim. Sabi dito, 5 years after since President Rodrigo Duterte assumed position, DPWH Undersecretary Villar has completed a total of 29,264 kilometers road. Kasama ho kaya dito yung road papunta doon sa loob ng mansyon ni Pantaleon Alvarez? Tayo ho, nagtatanong lang mga bossing. Since nabanggit naman ho yun nung anak ni Pantaleon Alvarez. Mansyon daw eh. Tapos yung papunta doon linatagan. Tapos may bakod pa. 10 hektarya yata yung haba. Biruin nyo yun, mga bossing. Sabi ni Benny Takan, mga BO kasi kayong mga dabo. Magdusa kayo. 222 evacuation centers, 89 tatag infrastructure para sa kapayapaan at seguridad. Tikas, project at 150,149 classroom and 653 facilities has also built under the build. Hinahanap ngayon yung flood control dahil nga po nagbabahaan ho. Di po, bakala ko kasi maganda dyan sa Davao talaga eh. No, biruin niyo po, mga bossing, ang isipin na lang po natin. Ilang taon na, ilang dekada na po nakaupo sila dating Pangulong Duterte bilang mayor ho, mga kababayan, ng Davao City. 3 dekada na ho, mga bossing. Di po ba? 3 dekada na, mga kababayan. Pero bakit ganun pa din? Huli pa din po. At ito yata ang pinakakauna-unahan nakatanggap ng 51 billion na pondo. Tapos hanggang ngayon po, ganun pa din mga bossing. Ay naloko na. Diba? Kaya ho ang taong bayan nagtatanong, nasaan yung 51 billion na pondo?